Welcome to Donmar TV News Channel. Kapapasok lamang na balita, inilagay na rin ng IATF sa COVID-19 Red List ang bansang France. Epektibo simula sa December 10 hanggang December 15 dahil pa rin sa banta ng Omicron variant. Ay kay Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles, sa ilalim ng kautusan, kailangang sumailalim sa mahigpit na 14-day facility-based quarantine ang mga pasaherong darating sa bansa galing sa France bago mag-December 13. Pero pagsapit ng December 13 hanggang 15, bawal nang pumasok sa Pilipinas ang mga biyahero mula sa naturang bansa, bakunado man o hindi. Ang tanging exempted lamang sa travel ban ay ang mga Pilipinong nagbabalik bansa pero kailangan nilang dumaan sa mahigpit na testing and quarantine protocols. Presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s camp explains that they did not expect the number of crowds in Quezon City during the BBM Sara Unity Caravan held along Commonwealth Avenue earlier today. Group of vehicles, motorcycle riders, and supporters gathered along Commonwealth to see presidential aspirant Bongbong Marcos Jr. and vice presidential aspirant Davao City Mayor Sara Duterte. The caravan caused heavy traffic and people swamped in the area where social distancing were not properly observed. Even Quezon City Task Force Disciplina explains that they lack manpower since they did not expect the number of people joining the caravan. Hindi na nga nabigyan ng pansin yung yung health protocol, talagang lumabag. Lumabag talaga, hindi na kinaya. Kasi yung mga kapulisan lang naman, sa loob lang ng circle eh. Wala kami pulis dito sa labas ng along Commonwealth Avenue, wala. Pero may mga tao kami nakadeploy doon for monitoring lang naman. Hindi na nga nabigyan talaga ng pansin eh. Kung iisipin natin na lumabag, marami lumabag talaga, pero wala eh. Hindi nakakayanin. BBM camp apologized for the inconveniences and the traffic it caused to motorists, passengers, and even Quezon City LGU during the caravan. Quezon City authorities said the event's organizers did not coordinate properly with the local government. It also called on them to ensure the safety of caravan participants. Ang Nakalusugan Party List representative and Quezon City mayoral candidate Mike Defensor and his running mate Winnie Castelo organized the caravan in support of the BBM Sara tandem. Defensor said he and his supporters planned to hold the gathering at the Quezon City Memorial Circle, but the city government allegedly rejected their application. Quezon City Mayor Joy Belmonte denied rejecting Defensor's application and said his camp withdrew the request. Mahihiya na yung mga other presidential candidates. Matindi yung tao dyan sa Quezon City kanina. And ang nag-cover lang pong nakako, iwan ko, baka may nakita din kayo. Dalawa lang na sa mainstream. Yung Manila Bulletin, pero pinutol niya. Walang full coverage. Manila Bulletin, nag-cover lang ng konti siya, tapos pinutol na niya. Tapos, mga kababayan, yung kay Cabes, yung TV station po ni Cabes, nag-cover. Siyempre, barkada niya si Inday. The management possibly, nagbigay ng instruction. Ewan ko kung may kwan din yan po, pero possibly baka walang budget yun. Ngayon, ipaliwanag ko na po sa inyo, the mainstream media will never cover any presidential, kahit mga lokal. They will never cover
unless may may placement sa kanila. Para po maintindihan lang po ninyo, mga kababayan, kasi nakita ko ang daming nagre-react. Maraming salamat Anya sa mga nag-cover. Of course, siyempre yung page niya, no? Ni Bongbong Marcos, full coverage yun. 19,000 yata, 20,000 yung peak sa nanonood. Tapos doon sa television po ni, ni Caves, mga 7,000 yung peak. Yung actual na views. Tinignan ko yung mga national television, bumaba sila lahat. Sabi ko, matindi talaga. Ako, hindi ba pa ako, okay lang yun sa akin kung nandun kayo, nanonood sa ngayon. Kasi siyempre, kahit man ako, manonood man ako doon. Ngayon, bakit niya si Lomi, other candidates, laging may nakasunod na media? Ang ibig sabihin, nakapirma na po ng kontrata kung ilang milyon. So, may assigned na pong reporter doon sa kandidatong yun, kung si Lomi, si Isko, si Pacman, si sino pa, si Ping. Pag may mga reporters po na kasunod-sunod doon, lagi nagaganon. Yan. Ang ibig sabihin, kasama yun sa contract nila. The instruction is from Manila. Pag pumuntang Cebu, yung branch nila doon sa Cebu, tawagan na ako. Darating dyan si Lomi, i-cover ninyo. Interview, coverage. Yan. Pagkatapos, titingnan ninyo yung magandang kuha ng crowd, baka tingnan ninyo walang tao. Pag walang tao doon sa crowd, punta kayo sa ang footage nandun sa market. Yung mga, kung saan yun, sasamahan nyo ng crowd kung saan. Ganon. Mga kababayan yan. Para tuwang-tuwa yung tuwang-tuwa yung client, sige lang ang bayad. Ang dami yan yung tao. Yun pala, wala man kinalaman din yung crowd. Nasa market pa. Sabi ko sa inyo mga kababayan. Alam ko yan. Tapos ang mga dialogue dyan, bulto-bulto palagi. Mga kababayan, bulto-bulto ang mga tao na nandito ngayon. Palagi gano'n. Yung gawain ni Maria Risa, na sabi pumunta dito si Lomi, 4,000 daw na sasakyan. Bugok. Yung niluloko ninyo. 4,000 na kasinungalingan ninyo. Oo. Saan ka man kumuha ng 4,000? Mahihiya talaga po yung ibang mga presidential aspirants. Mahihiya sila. Ay, mga other presidential aspirants ko na ko sa inyo, wag na kayo magkakaraman. Kung hindi man lang po ninyo ito hindi man lang ninyo matatalo yung crowd. Kung hindi kayo makatipon, tama ba yung makatipon? Tagalog na din yun. Kung hindi po kayo makatipon ng ganito, wag na. Yan na. Kasi alatang-alata na talo kayo. At pag kayo'y nanalo, alatang nandaya kayo. Di ba? Paano kayo mananalo sa ganitong crowd? And it is not only in Quezon City, in every city, in every province kung saan pumupunta si Bongbong Marcos para ng prosesyon ng, yun sa Maynila? Nazareno. Hindi yung nakikita, parang prosesyon ng Nazareno. Hindi na makagalaw. Ano yan? Ang crowd ni Bongbong Marcos, prosesyon ng Nazareno. Kung dito sa amin yung Piña Francia Festival, yung crowd na gumaganon-ganon, nakala mo
ito yung sinasabing hindi maulugang karayom na crowd. Sa Nueva Ecija, ganun din po. Ito yung kanina lang. Paano ka mananalo? Paano mananalo dito yung ibang mga presidential candidates? So this reflects, mga kababayan, kung ano yung survey, always landslide. No amount of propaganda will, change the minds of these people, kasi this is a total revenge of the Filipino people to the Pinklawan, mga kababayan, against the Pinklawan na umapi sa mga Marcoses for almost 35 years ninyong, more than 35 years ninyong siniraan yung mga Marcoses at dinaya pa kan 2016, dinaya ninyo. So ito ngayon ang riskback ng mga mamamayang Pilipino. Walang bayad. Walang bayad. Tapos ngayon, may nag-post na nag-away-away. Drama lang eh. Nagpaka-red, tapos nag-away-away. Asa nang yung bayad sa amin? Hindi man kami binayaran. Nag-away-away. Kaya man maniwala sa inyo. Mga kalaban gumawa ng drama purposely for propaganda. Ang daling gumawa ng ganong script. Kayo lang naman yung ganon. Yung mga Pinklawan. Ngayon, bakit walang coverage, mga kababayan, yung mainstream media? Walang kontrata. Pag walang kontrata, walang bayad, yan ang mainstream media po, mga kababayan, sinasabi ko sa inyo, hindi yan ko-cover. Yun ang natura po ng mainstream media. I must know, kasi galing po ako sa mainstream media. I tell you, during the time of Mayor Digong, I was barred to cover. So ako, nag-refuse ako kasi siyempre, hindi man akin yung company. Sabi ko doon sa coordinator ni Digong, bare, hindi man ako maka-cover. Kahit ano report, bawal nga, magbayad kayo. Wala man nandiang budget sa amin na binigay si Digong. O di ba siya na igagaw kayo? Hindi kami makapag-cover. Alangan man mag-cover ako, singilin ako. Kung bago i-off the air ako, may memorandum pa against me. Isipin, ninakaw ko yung bayad sa airtime. Buti na yun, alam niyo, that's the reason why si Kibbs lang ang nag-cover dyan. Si Kibbs, barkada ng Duterte, siyempre, instruksyonan niyo. Now you know.